sumisikil sa nangangailangan at kayong maapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin may pagbibili ang aming mga inani. Kailan ba matapos ang Sabat para mailako namin ng mga trigo, tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin ang timbang ng aming mga namimili. Sa halaga ng isang pares ng sandalyas, aming bibilin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin ng mataas na halaga. Sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ko na maipatatawad ang masasama na ninyong gawa. Hanggang doon lang po. Ito po, sinabi kanina ni Brother Marlon, ito po ay nangyayari sa ating buhay ngayon. Yung pong mga dukha, inapakapakan na lang po natin. O yung mga mayayaman, yung pong mga mayayaman, lalong yumayaman. Yung mga mahihirap po, lalong umihirap po. Dahil po sa bilin, ganyan. Kaya po tayo pong nakakakilala na sa Diyos. Yung pong iniingi ko at lagi po nating ipag-pray. Yung pong nangyayari din sa ating bayan. Yung pong mga nasa gobyerno po. Kinukulong po nila ang mga pera po ng bayan. Wala na po silang magawa kundi ang mamili or yung mga sarili nila. Tingnan niyo po yung yung isang babae, yung pong anak nila, dalawa lang po ata gumastos ng 700,000 pesos sa isang restaurant. Awas po nung yung pong mga mahirap nating mga kapatid, nakikita po natin sa lansangan. Napaka kuminsan po talaga pong ewan ko. Ganun ang tao, lalo na po yung Pilipino. Kuminsan po, gumagawa na po sila, lalo na po sa Manila po, yung mga sasakyan po, kung nagbabakasyon kayo, paalala ko po, bandang yung Marcos Highway po ata yun. Marami pong mga standby na kabataan, bigla pong bubuksan yung sakyan mo. Kukuhanin po nila yung mga gamit mo, yung mga, lalo na yung mga wallet mo, mobile mo, ganyan. Ganyan po ang kahirapan. Pagka nahuli po sila, sinasabi nila, wala na po kaming makain. Dahil po yung gobyerno natin, yun po nangyayari. Tingnan mo, sabi ng nandito sa Bible, dadayain na lang ang tinda ng nangyayari po yung sabi ni Brother Marlon, yung mga timbangan, ina-adjust po nila. Nangyayari po pag bumili ka ng prutas, lalo na sa Manila, sabi niya, mura nga yung prutas. Pero pag titimbangin na para pagdating mo sa bahay, siguro makita mo kung 1 kilo yun, mga 1/2 na lang yung 1 kilo, ganun. Ganyan po kasama yung mga tao na ngayon, lalo na yung mga yung pag-pray po natin, yung mga kabataan po natin ngayon, talaga pong napakasama na po ata ng nangyayari. Huwag naman po sana, lagi po natin isama sa prayer, yung pong prayer prayer po natin sa araw-araw, yung 6 to 6 po, na pinamumunuan po ni Sister Paz po. Talaga pong napaka-tindi po ng napakabisa, sorry to say. Yung napakabisa po ng prayer na ginagawa po natin, ipagdasal po natin lagi ang mga kabataan po dahil po yan po ang umpisa ng kasamaan po, nakakagawa po ng mali ang mga kabataan kung minsan yun.
At kaya po yung kung mayroon po tayo sanang yung sinasabi ni Sister May, yung gagawa tayong mga parang outreach, yung yung mga tulong. Yun, magandang rin po na sana po kung pagkaloob ng Panginoon, tumulong po tayo. Yung pong mga wala po, mabigyan, ganun, i-share po natin yung mga blessing natin. Yun po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Lord. At meron na kaming isang kapatid na inipon nyo na balang araw. Isa-isang maging preacher namin dito sa Norfolk. Tsaka sa panahon na inyong nagustuhan, siya ay magiging isa sa amin na makakasama namin, Panginoon. Amen. Yun, nasabi nga po ulit ni Brother Ray, yung mga mayayaman daw yan. Huwag nyo naman tignan daw na masyadong mababa yung maralita. O kaya sinasabi natin, walang-wala yan. Kasi ang Panginoon, hindi niya sila pinapabayaan. Nasabi ko na po kanina, inulit ko lang po, kasi ang Panginoon na mismo ang gagalaw, hindi na tayo, upang sila ay mayaman. Amen po ba? Amen. O dito mga kapatid, pagpatuloy natin. Ano ba itong nakalista dito? May Tesla, BMW. Rolls O, Royce. DPW, meron pa. Ito ba, totoo yung sinabi ni Ray. Hindi lang po sa mga business yung nandadaya. Ito po harap-harapan mismo ang mga politiko. Harap-harapan po na di natin alam. Na yung mga taxes natin, totoo yan. Sino bang nagbubuhay sa politiko? Nakaloob ng Panginoon. Tayo na nandito. Binibigyan tayo ng Panginoon, ilinalagay natin sa taxes, dinudukot ng politiko na wala man lang kapalit. Tapos kung may typhoon, kaninong bayan na nililipat na una? Yung mahirap, kasi solid-solid sila. Pero ang Panginoon na lang bahala sa kanila. Ipagdasal din natin itong mga politiko dahil mayaman ka man o hindi, masama ka man o hindi, sinungaling ka man o hindi, binibigyan pa rin tayo ng ulan at pagkain ng ating Panginoon. Amen po ba? O dito, babasahin ko na naman po ito, isang refleksyon mga kapatid. Meron pa akong 10 minutes yata, 10 minutes sister, o tapusin ko to 10 minutes. How to handle money. O ito, pera. Pera itong pinag-usapan natin. Eh yung tao walang pera, pero yung pera may tao ha. Amen po ba? Sana magkapera tayo. Pero isa, bago ko pa pupuntan to, ikwento ko po yung yung pinuntan ko sa Rome. Hindi ko akalain yan na merong mabuting puso na sa totoo lang nagpahiram. Eh, bihira ngayon nagpapahiram, walang nagpapahiram ngayon. Amen. Amen po ba? Kasi kung nahiram mo na yung pera, nakangiti ka pa pakwa, paluhod-luhod ka pa. Pero sa bayaran, di nila alam kung saan ka hagilapin o saan nahanapin. Amen po ba? Totoo yan. O dyan sa Facebook, isundan niya yan. O ito. O nangangako daw si Adji. Nangako ako babayaran ko, binayaran ko. O dito, masahin ko ito, napakaganda po ito. Dapat. Amen. Yan ang inaanak ko. Binabayaran. O ito po. Basahin ko. So how do you deal with money? It is good to earn money for a living. It is a right to save money. But it is not good to use money only for our own benefit. Our use of money should be also be beneficial to others. Thus, it is not good to hoard money, nor it is not right to spend it lavishly for luxuries that are meant for show. But it is good to save money
for future necessities and emergencies. It is right to use money in business that will likely bring profit. It is good to make profit, and it is commendable to share what we have earned for the uplift of our fellow men and women and for the evangelization of people. Amen. Hindi masama pong yumaman. Di ba? Ba? Kung akong bigyan ng pagkakataong mayaman, di ko na kayo kilala. Amen po ba? Oo, karamihan sa yumayaman, gano'n. Di ba? Ito, mga kapatid, ang gustong sabihin ng ating Panginoon, Amen. Hindi ka na Marlon. Ang Marlon gustong ka na. sabihin ng ating Panginoon, hindi po masamang yumaman kasi nanggaling sa Kanya at alam na alam ng Panginoon kung sino sa atin ang Kanyang payayamanin. Hindi tayo sabay-sabay ng yumayaman, pero meron panahon na binigay ang Panginoon na tayo yayaman din. Anong malay mo tayo, yumaman sa puso, yumaman sila sa pera. Ang pera hindi makakarating sa langit, pero yung malinis na puso, makakarating sa ating Panginoon. Amen. Oh. Di ba napakaliwanag ko? Ito, sabi niya, okay, go ahead. Gastuin mo, magyabang ka. O biro mo, baka bukas bibili din ako ng Tesla. Ilalagay ko lang yung pala. Pala! Yung mura, di ba? Eh si Kiskaya yun, iba yun, di ba mga kapatid? Di natin alaman ang plano ng Panginoon. Lalo na, tayo dito ng lahat, mababait tayo dito. Bakit ka mo? Bakit tayo naghirap na pumunta dito? Dahil sa Panginoon. Na siyang mahalin natin. Iniwan natin yung mga pera natin sa bahay. Eh kung nakawin, hayaan mo. Amen. Di ba? Ngayon sumobra. Evangelization ang ibig sabihin mga kapatid. Itong pera na kinita natin na binigay ng Panginoon na tayo yumaman niya, kailangan i-share. Yan ang ikarsal. Evangelize. Gamitin natin sa simbahan, sa mga bagay na kung saan tayo yung sinabi ni Brother Rina, ano yung sinabi, yung mga i-worldwide natin itong gawain natin. Amen po ba? Amen. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Hindi yung nagpapayaman lang tayo, tapos pag may mayaman na, sa benepisyo natin, tapos pag lakad-lakad tayo, eh, pinapapaypay natin yung pera. Yan ang ayaw na ayaw ng Panginoon dito mangyari. Di ba? Pero kung ito, binigay natin sa nangangailangan, tinutulungan natin sila na talagang totoong kailangan nila yung pera. Yan po ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. O ngayon mga kapatid, para tayo ay makarating sa paraiso mga kapatid, ito lang ang gusto ng ating Panginoon, na huwag nating sarilinin yung pera na nanggaling naman sa Kanya. I-share natin sa lahat ng ating kapatiran, kung ano man, lalong-lalo na sa mga simbahan, yung mga kapilyang nakikita natin, yung mga kapilya sa Pilipinas, pinapasok ng baha, nakita ko nakakaluhod pa sila. Pag doon may tinulong yung inyong kinita sa kayamanan, naku, ang saya. Siguro sa langit, tumatagundong at sila'y mag-rock and roll doon. Sabi ng Panginoon, ikaw na, kayo na, anak ni Yahweh El Shaddai, ang pinakamaligaya, pinakamayaman, at saka pinakamabait sa buong mundo. Amen! Kakanta na po tayo mga kapatid.